Hello, good afternoon po sa inyong lahat. For today's video, meron lang akong gustong i-share sa inyo at I'm proud to say na gusto kong ikwento lang sa inyo ang love story namin ni Bisoy, ng aking asawa na si Alex. Meron nga daw kasabihan, meron kasing mga iba na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Kami naman pinagtagpo pero tinadhana. Kasi sa November 5, today is November 3, so 2 days na lang anniversary na naman po namin. And at the same time, birthday po ni Alex. So isang occasion na lang yung pinag-isa namin para pag nag-anniversary kami, isang gastusan na lang. Ayan, tayo ay, alam niyo naman, tayo ay matipid. So November 5, 2023, 35 years anniversary na rin namin yun. Masasabi ko na kung lahat ng mga couples na mag-asawa ganito po ang inyong tandem, malamang sa malamang aabot din po kayo ng ganito katagal, almost 3 decades na po, and still going strong. Kaya sa totoo lang, ito lang yung pwede kong ipagmalaki na although hindi kami ganun kayaman, at least kumpleto naman ng pamilya ko at okay naman po kaming mag-asawa. At yan, bihira na lang po kasi sa panahon ngayon na mag-asawa talagang nagtatagal. Yung iba dyan ilang taon pa lang naghihiwalay na. So bawal sa amin yung ganyan, kasi sabi nga merong forever. At siguro ayan, gusto kong patunayan yan at gusto kong maging inspirasyon yan para sa lahat, para sa iba na magkaroon ng forever ang inyong love life. Ayan na nga. Gusto ko lang itong i-share sa inyo para magsilbing inspirasyon sa inyo. Kasi yung iba, ang akala nila nag-abroad daw si Alex. OFW or nag-abroad. So ganito po yan. Mulat sa pool, never po pumasok sa isip niya at isip namin yung ganyan, yung mag-a-abroad. Kasi unang-una sa lahat, lalo na kami yung mga panahon na yun, maliit pa yung mga anak ko, hindi namin kayang iwanan. Tsaka siya rin, takot siyang umalis kasi nga, sabi nga, merong kasabihan yung iba, pinagtagpo pero hindi tinadhana, diba? Pero sa amin ni Bisoy, ni Alex, pinagtagpo at tinadhana. Kaya umabot kami sa ganitong katagal, 35 years. And I'm proud to say, at para sa akin, ang mindset ko is magkaroon kami ng forever. Para, diba, maraming nagsasabi, wala daw forever, pero mali po yan. Meron din pong forever. Depende po yan sa samahan ninyong mag-asawa. Kasi naman kami talagang nasa puso at isip namin parehas na kailangan buong pamilya, kasi nga ayaw ko ng broken family dahil nanggaling na po tayo dyan. So yan po, naging prinsipyo ko na gusto ko maging buo ang pamilya namin, kasi yan lang ang kayamanan na pwede kong ipagmalaki. Hindi man tayo ganun kayaman, hindi man tayo ganun kagaya ng iba dyan na naabot ng lahat, pero proud pa rin tayo dahil buo ang pamilya. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang po ang buo ang pamilya. Karamihan po dyan mga broken family, lalo na yung mga ibang na mapera pa dyan, mga broken family po yan. Kasi madali lang sila maghiwalay. Hindi ko alam kung bakit ganun sila kadali maghiwalay. Hindi nila sinasaalang-alang yung kanilang mga anak. Kasi ako, yun ang naging naawa ko sa mga bata. Kaya talagang kailangan mong tiisin ang lahat. Kasi sa mag-asawa, maraming pagsubok kayong dadaanan. At yan nalampasan na po namin. Siguro nandito na kami sa stage na talagang matibay na kami. Marami na rin kami napagdaan ng pagsubok sa 35 years na yan. At masasabi ko na nalampasan na namin. Kung dating napakabigat na pagsubok, nalampasan namin. Ngayon pa kaya kung ano man yung mga pagsubok pang darating, hindi namin malalampasan. Yun lang ang gusto kong bigyan ng inspirasyon mga iba dyan na couples. Gaya namin ni Bisoy,
nagtutulungan lang kami at ang daily routine namin dito sa aming hanap buhay, sa aming tindahan, na masasabi ko na kaya ito ay umasenso, masasabi ko na umangat naman at naranasan din naman namin yung maginhawang buhay hanggang sa ngayon dahil nagtutulungan lang kami. Tulad dito, nagpapalitan lang kami. Wala siyang trabaho. Dito lang ang pinaka-income namin, mag-asawa. Dito lang sa tindahan namin na to. So, ang nangyayari sa setup namin mag-asawa, sa umaga, mga 6 or 7, siya nagbubukas. So, meron naman kaming tindera. Dati wala nga eh, dalawa lang talaga kami as in. So, ako naman, darating dito ng mga 9, 9:30, ganyan, matagal na yung 10 o'clock. Kasi pag nasa bahay naman ako, marami din naman akong ginagawa. Naglilinis din muna ako ng bahay, minsan naglalaba din ako. All around po tayo. Wala kaming katulong sa bahay kasi kaya naman namin pag umaga lilinisin mo yan, tapos so pag darating na ako dito uuwi na siya, pero bago siya uuwi mamamalengke muna siya dahil siya yung magluluto, siya yung mag-aasikaso, siya yung magluluto, tapos hahatiran lang ako ng pagkain dito kasi meron pa kaming dalawang walang asawa. So, meron na kaming mga 4 na anak na may asawa. Kasi 6 lahat yung anak namin na puro boys. Akalain mo yan? Hindi ganun kadali magpalaki ng 6 na puro lalaki. So, malayo kasi ang gap nung isa ko pang anak. 10 years ang gap dun sa sinundan niya na may mga asawa na. So, 2 na lang naman yung inaasikaso niya. Kaya, ayun. So, pag dating na mga 3 o'clock, 4 o'clock, papalitan naman niya ako dito sa tindahan at ako naman ay uuwi magpapahinga muna. So sa pahinga ko naman siguro matagal na yung 3 hours, babalik na naman po tayo kasi ang sarado namin dito sa tindahan 10 o'clock. Ganong oras marami pa pong bumibili, kaya masasabi ko na kahit eto ayaw sabihin lang ito yung source of income namin, masasabi ko naman po na nakakasapat po sa aming kabuhayan, sa aming panggasto sa araw-araw. Kasi nga kahit gabi na marami pa pong bumibili, may pasok po wala, tulad niyan bakasyon po, di ba? Pero hindi naman po tayo nasisiro dito at nakakakota pa rin po tayo. Kasi nga kapag matyaga ka, may nilaga. So ganun nga kami katyaga mag-asawa. So pagdating ng 10, kasarado na kami. Minsan mauna na akong uuwi sa kanya kasi bumabalik pa po ako ng mga 6 or 7. Kasi sa ganung oras nakakarami pa po tayo ng benta. Kung magsasarado na po tayo nun sayang po yung benta ng 7 to 10. Kaya masasabi ko na talagang kapag negosyante ka, may tindahan ka, kailangan pinaka number 1 mong puhunan is sipag at tiyaga. Kasi hindi ka tatagal sa ganitong negosyo, tindahan, kung ikaw ay walang tiyaga. At kami ay hindi rin namin naisipan na mag-abroad, gaya ni Alex, hindi rin niya naisipan mag-abroad or OFW kasi nga hindi niya kayang iwanan kami, mga anak niya. Mahina ang loob. Ako lang nagpapalakas ng loob doon. At kahit ako, never ko rin pumasok sa isip ko na mag-abroad. Kasi hindi naman sa pagda-down ko sa mga ibang nag-a-abroad dyan. Kasi marami na rin akong nakilala at marami na rin akong nababalitaan na hindi lahat po ng nag-a-abroad nagiging successful po ang pamilya. Oo nga, kumikita nga sa abroad pero hindi naman nagiging maayos yung iiwanan nila hanggang sa naghihiwalay. Alam niyo na kung anong ibig ko sabihin. Kaya, meron kasing nag-comment sa akin dyan, si Mers TV Vlog, na ayun nga, meron daw silang tindahan dito at yung husband niya ang nagmamanage. So, pag uwi niya raw, galing abroad, magiging tindera na rin siya. So, para sa akin kasi, gaya nga namin, hindi na namin kailangang mag-abroad pa. At least magkasama kami sa aming hanap buhay, nagkakitaan kami, alam namin kung anong ginagawa ng bawat isa. At sabi nga nung iba, hindi ba raw kami nagkakasawaan? Hindi naman po. Bakit naman kami magkakasawaan? Hindi naman kami full time na magkasama dito.
kayo sa tindahan. Ikakasama nga lang kami ng, minsan sa gabi, hindi rin kami sabay na kumakain. Tanghali, hindi rin. Kaya masabi ko rin na hindi kami magkakasawaan. Pero nasa inyo na lang naman yan kung magkakasawaan kayo. Pero sa amin naman hindi. Kaya masasabi ko lang na hindi nyo naman kailangan mangibang bansa para lang matustusan ang inyong pang-araw-araw na gastos at yung mga pangangailangan nyo. Kasi kung masipag lang kayo dito sa Pilipinas at magkaroon nga kayo ng tindahan, huwag nyo sabihin kahit tindahan lang yan, maliit man yan, kung pagtutulungan nyo yan na mag-asawa, aasenso po yan, aasenso po kayo. Kasi kami, hindi naman din po kami nagsimula sa malaki. Talagang dugot pawis po ang pinuhunan namin bago namin na-achieve yung mga ganito. Kaya masasabi ko sa inyo na patuloy nyo lang pong lakasan ang inyong loob sa pagnenegosyo. Okay yan na nag-abroad kayo, nag-ipon kayo ng puhunan nyo. Huwag kayong matatakot sumugal kasi ang pagnenegosyo nga raw ay sugal. Pero kung matatakot kayo, hindi kayo magwawagi. Kailangan wag susuko, wag bibitaw. Kasi marami naman dito na maliliit lang yung tindahan nila, pero nakikita ko naman umaasenso naman sila, nagkakaroon ng sariling bahay, nagkakaroon ng mga kung ano-ano. So, kaya nyo rin yan. Basta importante kasi ang mag-asawa. Kung ang mindset nyo mag-asawa, ayan nga, kung may tindahan kayo, palaguin nyo na lang, magtulungan kayo. Kasi, ayun lang po. Sana, wish ko lang po sa mga ibang couples dyan na umabot din po kayo sa ganung katagal. 35 years in the making. Ayan. Bye-bye. At wala na po akong masabi. Kasi maya na po may bumibili. Ayan, nawawala po talaga ako sa focus. Sige po, bye-bye na po. Sana na-inspired ko po kayo dyan. Kasi sa totoo lang, napakahalaga po ng pagkakaroon ng magandang pagsasama ng mag-asawa. Kasi kapag maganda po ang pagsasama niyong mag-asawa, lahat po yan, magiging maganda po lahat. Maganda yung takbo ng negosyo nyo, ng buhay nyo, sa mga anak nyo. Maging halimbawa po kayo sa inyong mga anak para maging maganda rin po ang pagsasama ng mga pamilya nila. Ayan po. Bye-bye and God bless and more power po sa ating lahat. Bye.